gilid ng Smoky Mountain kung saan may nakapaikot ng mga establishmento at ang iba ay kabahayan. Dahil sa ilang araw na sunod-sunod na pag-ulan at pagbaha, dalawang porsyon ng Smoky Mountain ang naglandslide. Itong una ay sa likod ng mga tindahan. At ang pangalawang portion ng pag-landslide sa side na ito ay dalawang bahay ang natabunan. Pagdating ng gabi, kumilos ang mga opisyalis ng barangay. Nagkaroon ng mga forced evacuation at dinala ang mga tira dito doon sa evacuation center. Ako at ang aking pamilya ay kasama sa mga nadala sa evacuation center. Ito kami sa loob ng aming tent. Marami ang nagbigay ng mga donasyon, mga pagkain, mga grocery, bigas. Marami ang nagdo-donate sa amin sa araw-araw. May mga nagbibigay sa amin mga donation. Pati ang DSWD ay nagbigay ng banig, kumot at unan. Nasa 55 na families kami lahat ang naka-record sa evacuation center. Sa araw at gabi ng aking paghiga sa evacuation center, tanging ang bubong lamang ng evacuation center ang aking nakikita. Naiisip ko, paano na kaya kami rito?
Hanggang kailan kaya kami mananatili dito sa evacuation center? Ano kaya ang aksyon na gagawin ng mga opisyalis ng barangay para sa amin? August 8, 2025 ng umaga ay pinagligpit na kami lahat para umalis na kami sa evacuation center. Ang sabi ay huwag na kami bumalik sa aming mga tahanan, ngunit wala naman kami mapuntahan. Kaya bumalik kami uli sa aming mga kabahayan kahit na binawal na nila dahil daw ay danger zone ang aming tinitirahan. Sa aming pag-alis sa evacuation center ay binigyan kami ng isang letter. August 13 ay naglikas na rin kami sa aming bahay dahil nga sa nakaambang demolition. Nagkapaghanap na kami ng aming malipatan. Gabi kami nang umalis sa aming tahanan. August 14, 2025 ay dumating na ang araw na pinakahihintay namin, ang demolition. Ang mga tao na hindi nakalikas ng gabi ay ngayong umaga pa lang sila nagsipaglabas ng kanilang mga gamit dahil nandyan na yung mga demolition.